are you in favor of this push for a revolutionary government? Yung mag-resign yung dalawa, revolutionary government. Pabor po ba kayo doon? Well, hindi kami ang mag-i-initiate. You can be sure of that, no? Hindi kami mag-initiate ng any destabilization move, no? Pero sa nangyayari ngayon ay parang magiging isang Sri Lanka tayo eh. At doon kami talagang sasali kami sa ganyang move, no, to protect our people and of course our country. Pero hindi kami ang mag-i-initiate. Pero sa nangyayari ngayon, papunta tayo doon eh. Saan po? No? Papunta tayo sa pag nagugutom na tao, pag mahaba na yung pila sa gasoline station, kay Sri Lanka. Kung nag-Sri Lanka na tayo, hindi na natin alam kung anong magiging result niya, no? Opo. Sige, sir, clarify ko lang para hindi kaya nga, kinapa namin ang... Opo. Sir, sandali lang. Clarify ko lang para hindi kayo ma-misconstrue. Okay? Sabi nyo, hindi kayo mag-i-initiate kung meron man ng revolutionary government. Pero just to be clear, are you in favor of that? Hindi na natin kung talagang itong ating sitwasyon sa bansa na ito will approximate a Sri Lankan situation, hindi na natin ma-predict, no, ang kung anong magiging outcome ng ating magiging government. So ang kanyan is kailangan prepared tayo for that contingency. Hindi natin na doon lang tayo magsabi na kung wala tayong contingency plan at nangyari yon, no? Parang you are preparing for a storm. Na? Okay. Kung hindi dumating, okay. Pero kung dumating, prepared ka. Regarding this current context, current administration, na-involved na po ba kayo sa kahit anong diskusyon patungkol dito sa RevGov? Presently, at this point of time, ibig mo sabihin? Or recently? Kasama dyan yung EDSA 1 and EDSA 2. Kasi involved ako sa EDSA 1 and EDSA 2. No, sir. Wag na natin isama yun. Kasaysayan na yan. Recently, theoretical lang, no? In other words, scenario. Magkakaroon ka ng mga parang scenario setting. Ganyan naman sa para kung ito mangyari, handa ka. Kung ito mangyari, handa ka. Kung wala mangyari, okay. Di ba? Okay. So, scenario setting, yung mga discussion. Nagpaplano ng ganyan eh. No? I mean, every responsible organization na gustong protektahan yung kanilang organization and protektahan yung bayan, mas hindi babaliwin wala yung mga possibility ng ganyan. Opo. Kasi yung situation natin talagang can lead, no? Can lead to that kind of situation. Opo. Dito sa yung ating present Opo. Dito po sa sinasabi niyong discussions nyo regarding scenario setting, sino po kumakausap nyo rito? Mga fellow retired generals po ba? Sa amin, yes. At hindi namin ini-involve. Tapos napapag-usapan lang. No? I mean, natural yan sa amin eh. Sa scenario setting, sino po yung mga napapag-usapan ninyo na iuupo sa revolutionary government kung sakali? Well, ang isang setting na ay yung kung yung Duterte, no? Specifically, yung Duterte ay mag-kudita para palitan si Marcos by Sara Duterte. Anong gagawin namin? No? Hindi kami pwedeng sasama ba kami kay Marcos o sasama ba kami kay Duterte? Or
ang action namin is yung grupo ni Duterte dahil sila ang nag-initiate ng coup, no? So, parang ipoprotektahan muna namin yung chain of command dito, kasama na namin yung mga active, and kung nasakop itong talagang illegal na ginawa, then pwede rin namin pressurein ngayon yung government ni Marcos na nangyari ito dahil ito yung mga causes nito nangyari. And ito ang aming suggestion na para hindi na ito mangyari ulit. And napag-usapan na namin isang magiging condition namin. Kung sa mga discussion nyo tungkol sa revolutionary government, sino yung mga napapag-usapan nyo na iuupo sa RevGov? Lahat ito theoretical, no? Opo. Kung ito ang mangyari, ito ang pwedeng gawin, no? So of course may interim na, of course kung si President Marcos ay talagang gagawin ito para ipakita sa madlang bayan na siya ay sincere na talagang pahusayin ng Pilipinas, ay siya lang susuportahan, no? Kung ang pwersa ni Duterte ang mag-initiate ng coup, no? So doon tayo sa constituted, pero kakanin din namin na may question mark sa pagka-presidente niya. Yun nga, yung dayaan sa election ay dapat pakita na natin o buksan natin yung mga ballot box na hanggang ngayon hindi binabalot at tignan natin kung talagang walang dayaan noong 2022 election. No? Yung mga ganyan na. Sige, sir. Kasi kung hindi natin ma-resolve yan, hindi natin ma-resolve yung... Apo. Sir, clarify ko lang kasi medyo choppy kayo. Ayoko namang ma-misconstrue ng mga nanonood yung sinasabi ninyo, no? Ang sagot niyo puro sa tanong ko kung sino yung balak na papag-usapang iupo sa RevGov kung sakasakali. Sabi niyo, kung mag-initiate ng coup d'etat ay yung grupo ng mga Duterte, so suportahan nyo yung duly constituted authority, in this case, BBM. Tama? Si President Marcos. Dahil illegal. Pero dapat ayusin niya. Yung gagawin ng grupo ni Duterte. Okay. May lumulutang kasi, and I think ito rin sinabi ni former Senator Trillanes, ang plano raw eventually na iupo nitong RevGov na ito ay si Digong. Ay, wala kaming ibang grupo 'yon. May grupong ganyan. Ito yung grupo ni Captain Dado. Pro Digong talaga sila, no? Pero kinakuha namin, ina-assess namin, hindi naman sila ganyang kalakas. No? Pero they will help in kung magkakaroon ng coup, nandun sila. Pero pro Duterte sila, no? Kayo hindi. Kaya nga itong kinakuha namin is kinakuha namin kung mangyari yan ay kasi wala nang iba, sino nilalagay natin, no? Yun kaagad. Pero once na luminaw na yung sitwasyon, may mga demands din kami sa President Marcos, no? Yung pakita na natin, tignan na natin kung talagang walang dayaan ng eleksyon. Isa 'yon. Then of course, may nagsabi na kailangan mag-drug test siya, no? I mean, ito yung mga napapag-usapan. Pero wala naman kasi Digong ang gusto namin maging presidente. Ayaw na namin yun eh. Medyo nagulat na ako pati yung drug test pala. I'm sorry?
Hindi, nagulat lang ako pati yung drug test pala. May nagsasabi niyan. Pero kasi propaganda ng mga DDS yun yung drug test Di ba? Nagsusulong yan yung mga Duterte. May nagsasabi na yung okay. Parang wala na yung magiging agam-agam kasi kung hindi natin ito lunasan o magbigyan ng linaw, ay talagang malinaw lahat.